Kumusta ka? At salamat sa pagsama sa amin. Alam mo, yung mga tala na ipinadala mo, grabe ah. Akala ko kasi alam ko na yung kwento ni Adan at Eva, di ba? Yung natutunan natin bata pa tayo. Pero may hinimay dito na talagang, mapapaisip ka. Ang misyon natin ngayon ay himayin ng malalim ang isang partikular na pananaw sa teolohiya galing mismo sa mga materyalismo. Titingnan natin kung bakit nga ba nilikha si Adan, anong nangyari sa tukso ni Satanas, at ano yung mga naging parang domino effect nito sa ating lahat. Ang source natin, isang dokumento to na puno ng mga paliwanag at mga sipi mula sa Biblia. Handa ka na bang sumisid dito? Magandang simula yan. At para hindi tayo maligaw sa lalim nitong usapan, siguro hatiin natin sa tatlong bahagi. Una, titignan natin yung dalawang dahilan daw kung bakit nilikha si Adan ayon mismo dito sa mga tala. Pagkatapos, susuriin natin kung paano at bakit siya natalo sa tukso. At sa huli, titingnan natin yung dalawang mabigat na resulta ng pagkatalong yun na nararanasan pa rin daw natin hanggang ngayon. Simulan natin sa pinakaugat ng lahat, yung orihinal na layunin. Sige, simulan natin dyan. Okay, ayon sa mga tala, dalawa ang dahilan. Unahin natin yung una, at medyo mind-blowing to para sa akin ha. Sinasabi kasi dito na nilikha si Adan para maging sisidlan ng anak ng Diyos. Teka, sisidlan, parang lalagyan. Ang unang pumasok sa isip ko ay yung konsepto ng unang Adan bilang isang kapdeki o balat, isang vessel para sa darating na huling Adan. So parang kung iisipin mo, prototype pala si Adan, hindi siya yung final product. Eksakto. Yan ang isang napakagandang paraan para tingnan yan. Hindi siya ang katapusan ng kwento, kundi ang simula. At ikinokonekta ito ng material sa isang mas malaking konsepto, ang pagiging kumpleto ng paglikha. Ang argumento kasi sa mga tala ay ito. Hanggat may pagdurusa sa mundo, na dulot ng kasalanan, hindi pa tapos ang trabaho ng Diyos. Hindi pa kumpleto ang paglikha. At dito na papasok yung konsepto ng huling Adan. Ayon sa mga tala, ang ikalawang persona ng Diyos, si Jesus, kailangang maging tao, ang huling Adan para tapusin ang pagdurusa. Paano? Sa pamamagitan ng pag-atake sa pinakahugat nito, which is kasalanan. Paano raw niya gagawin yun? Kasi ang pag-alis ng kasalanan sa buong mundo, parang ang laki ng misyon na yan. Ang paraan daw ay sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang bagong uri ng pamumuno. Isang kaharian na nakabatay sa kautusan ng pag-ibig. At dito nagiging matindi. Sinasabi sa source na sa ilalim ng pamumunong ito, tanging ang mga sumusunod lang ang matitira. May sinasabi nga sa unang Korinto na si Jesus daw ay kailangang maghari hanggang sa mailagay niya ang lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. At ang pinakahuling kalaban na wawasakin ay ang kamatayan mismo. Kaya ang lohika ay simple. Kapag nawala na ang kasalanan at ang mga gumagawa nito, mawawala na rin ang pagdurusa. At doon pa lang masasabing tapos na ang paglikha. Ang unang Adan, siya yung sisidlan, yung unang hakbang para maging posible ang lahat ng ito. Okay, malinaw yun. Isang grand cosmic plan, kumbaga. Pero may pangalawang dahilan pa, at dito talaga ako napaisip ng husto. Kung yung una ay tungkol sa isang misyon, yung pangalawa parang isang legal na argumento to sa harap ng buong universo. Ang pangalawang dahilan daw kung bakit nilikha si Adan ay para patunayan na ang mga kautusan ng Diyos ay totoo at kayang sundin. At diretso itong sagot sa isang akusasyon ni Satanas. Tama. At ang akusasyon ni Satanas, ayon dito sa mga tala, ay napakatindi. Ang sinasabi raw niya ay sinungaling ang Diyos. Bakit? Kasi ang pinakapundasyon daw ng kautusan ng Diyos, yung pag-ibig, ay imposible raw sundin para sa sino mang nilalang. Kumbaga, nagbibigay ang Diyos ng isang batas na alam niyang walang makakasunod. Okay, gets ko. So parang sinasabi ni Satanas sa Diyos, invalid yung batas mo kasi walang sinuman sa mga nilikha mo ang kayang sumunod dyan. Sineset up mo lang sila for failure. At ang sagot ng Diyos, ayon sa source, ay hindi salita, kundi gawa. Parang, talaga? Panoorin mo. Lilikha ako ng mga ebidensya. Ganon ba yung dating?
Ganyan-ganyan ang lohika na ibinipresentad sa dokumento kasi isipin mo, di ba, hindi mo maituturing na kasalanan ang pagsuway sa isang utos kung sa simula pa lang ay imposible na itong sundin. Para maging wasto at makatarungan ang paghatol sa mga sumusuway, kailangan mo munang patunayan, beyond reasonable doubt, na ang kautusan ay kayang-kayang sundin. At dito na pinukinokonekta ang paglikha sa tao. Doon sa Genesis, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan o sa Korean, yongsang. Ang interpretasyon dito sa mga tala ay ang mga larawan ng Diyos na ito ang magiging exhibit ABC sa cosmic trial na to. So tayong mga tao o yung mga taong sumusunod sa kautusan, tayo yung ebidensya. Sila yung mga nagpapatunay na nagsisinungaling si Satanas. Paano? Sa pamamagitan ng pagsunod at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili nilang buhay. Tinatawag nga sila sa material na mga martir na saksi o sundyo chungindel. Ang buhay nila ng pagsunod, yun ang nagiging legal na basehan para mahutulan yung mga hindi sumusunod. Kaya si Adan siya ang pinakauna sa linyang ito. Nilikha siya para maging unang ebidensya, ang unang larawan ng Diyos na magpapatunay na posible pala ang pagsunod. Grabe, ang bigat pala ng role ni Adan. Dalawang napakalaking layunin, maging sisidlan para sa plano ng kaligtasan at maging unang ebidensya sa isang cosmic court case. Ang ganda ng plano, di ba? Perfect sana. Pero alam nating lahat na may nangyaring hindi maganda. Paano nag-fail ang first draft na to? Dito na tayo sa pagkatalo niya sa tukso. At ang dahilan, ayon sa source, ay hindi komplikado. Sobrang simple lang pero napakatindi ng epekto. Ang sabi, mas minahal ni Adan si Eva kesa sa Diyos. Teka, parang andali lang sabihin yan, di ba? Mula sa human perspective na magmahal ka ng kapwa mo, ng asawa mo, hindi ba yun ang isa sa mga pinaka-relatable na bagay para sa atin? Paano yung tinitingnan ng source na ito bilang ugat ng lahat ng problema sa mundo? Magandang tanong yan dahil ipinapakita nito ang sentro ng argumento ng source. Hindi nito sinasabing masama ang pagmamahal ni Adan kay Eva. Ang issue ay yung prioridad. Ang utos ay, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng bugong puso mo. Tapos, at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang nangyari raw kay Adan, nabaliktad yung pagkakasunod-sunod. Dahil mas naging matimbang ang pag-ibig niya kay Eva kaysa sa pag-ibig at pagtitiwala niya sa salita ng Diyos, naging marupok siya. At hindi niya nagawang labanan ang tukso ni Satanas na dumaan kay Eva. Yung pag-ibig na datatsan ng lakas niya, naging kahinaan niya. At dahil sa maling prioridad na yon, bumagsak siya. Ano ngayon ang direktang resulta ng pagkatalong yon? Ang resulta ay may maginaw na legal at theological na implikasyon. May isang prinsipyo sa 2 Pedro na nagsasabing sapagkat ang sinumang nadaig ay nagiging alipin ng dumadaig sa kanya. Napakasimple. Kung sino ang tumalo sa iyo, pag-aari ka na niya. So parang nag-change of ownership. Mula sa pagiging nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos, dahil natalo siya ng tukso ni Satanas, naging pag-aari na siya ni Satanas. Yan mismo ang sinasabi. Dahil nadaig siya ng kasalanan, siya ay naging alipin ng kasalanan. Isang pariralang ginamit mismo ni Jesus sa Juan. Ang direktang resulta, si Adan kasama ang buong sangkatauhan na magmumula sa kanya ay napasay ilalim sa pamumuno ni Satanas. At dito na nagsisimula yung dalawang malalaking resulta na bumago sa takbo ng buong mundo. Okay, dito na tayo sa mga epekto. So anong nangyari nung si Satanas na ang umupo sa driver's seat? Kumbaga, ano yung unang malaking pagbabago? Ang unang resulta ayon sa mga tala ay ang pagsisimula ng pamumuno ng Yagok Kangshik. Isa itong Korean phrase na ang pinakamalapit na salin ay survival of the fittest o sa mas brutal na salita, ang malakas ang kumakain sa mahina. So parang sinasabi ng source na bago magkasala, ang operating system ng mundo ay pag-ibig. Pagkatapos ng fall, na-install yung virus ni Satanas at ang bagong operating system ay naging survival of the fittest. Yung kung sino ang malakas, siya ang panalo. Kaya tala, hanggang ngayon, parang yun pa rin ang default setting ng mundo natin.
Isang napakagandang analohiya yan at ipinapaliwanag pa ito ng mga tala sa pamamagitan ng pag-ugnay sa sumpa sa Genesis. Tandaan mo sa Genesis, pagkatapos kumain ni Adan, sinumpa ng Diyos ang lupa dahil sa kanya. Ang interpretasyon dito sa dokumento ay hindi lang literal na lupa ang tinutukoy, kundi sumisimbolo rin ito sa katawang tao o yukche na gawa sa alabok ng lupa. Okay. So yung katawan mismo ng tao ang isinumpa. At ano ang resulta nun sa katawan? Sabi sa sumunod na talata, ang isinumpang lupa ay magpapatubo ng mga tinik at dawag. Ito naman ay binibigyang kahulugan bilang ang biglaang pagsulpot ng makamundong pagnanasa o yukche soyok mula sa ating katawan. Yung dating malinis na hardin ng katawan biglang tinubuan ng mga ligaw na damo ng kasakiman, inggit, galit, lahat ng bagay na naguudyok sa atin na unahin ang sarili at makipagkompetensya sa iba. At itong mga pagnanasang ito ang naging gasolina ng bagong operating system ng mundo. May ebidensya ba silang binibigay para patunayan na si Satanas na nga ang mamamahala sa mundo? Meron. Ang itinuturing nilang smoking gun ay yung eksena ng tukso sa disyerto. Nung inalok ni Satanas kay Jesus ang lahat ng kaharian ng sanlibutan, sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, sapagkat ito ay ibinigay sa akin. Para sa sumulat ng mga tala, ito ay isang pag-amin mula mismo sa bibig ni Satanas na siya ang may hawak ng kapangyarihan sa sistema ng mundo. At anong klaseng pamumuno ang dala niya? Isang pamumuno kung saan ang lakas ang siyang batas. Kung nasaan ang pera, kapangyarihan, impluensya, doon ang tama. Ito ang pamumuno ni Satanas, isang sistemang nagdudulot ng walang katapusang pagdudurusa sa mga mahihina. Napakalungkot na pagbabago mula sa orihinal na plano. At kung yan ang unang resulta, ano yung pangalawa? Sabi mo 2. At para mas mabigat pa to. Oo, ito ang pinakamabigat. Ang ikalawang resulta ng pagkatalo ni Adan ay ang pagdating ng kamatayan. Kamatayan, isang bagay na tanggap na nating lahat bilang normal na bahagi ng buhay. Pero sinasabi sa source na hindi ito dapat bahagi ng plano. Binanggit sa mga tala ang Epeso na nagsasabing ang mga tao ay patay dahil sa kanilang mga kasalanan at pagsuway. Paano yun? Buhay naman tayo. Dito nililinaw sa mga tala na may 2 uri ng kamatayan na tinutukoy. Una, at ang pinaka-instantaneous, ay ang espiritual na kamatayan. Ito raw yung nangyayari sa eksaktong sandali na gumawa ng kasalanan ng isang tao. Agad-agad, napuputol ang koneksyon niya sa buhay ng Diyos na siyang pinangmumula ng tunay na buhay. Parang kang appliance na natanggal sa saksakan. May itsura ka pa rin ng appliance, pero wala ka ng kuryente, wala ka ng silbi, patay ka na sa iyong tunay na purpose. At ang pangalawa, syempre, ay yung literal na kamatayan na alam nating lahat. Oo. At ito ang ikalawang uri, ang pisikal na kamatayan. At ito, ayon sa source, ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang proseso na nagsimula noong araw na nagpasala si Adan. Direkta itong nakaugat sa hatol sa Genesis. Sa alabok ka magbabalik sapagkat doon ka kinuha. Yung katawan, yung yukche, na isumpa at tinubuan ng mga tinik at dawag ng pagnanasa, ay magsisimula na ngayong dumaan sa isang proseso ng pagkasira, pagtanda, pagkakasakit, panghihina at sa huli, pagkabulok pabalik sa pagiging alabok. Nililinaw ng mga talang ito na ang buong prosesong ito ay hindi natural, isa itong kahinatnan ng pagsuway. At iyon, ayon sa source, ang pinakamalaking trahedya. Isipin mo, mula sa isang disenyo na walang katapusan, napunta tayo sa isang buhay na may expiration date. Tumpak! Ang kamatayan, espiritual at pisikal ang naging huling hantungan ng sangkatauhan dahil sa pagkatalo ng unang Adan. Okay, buuin natin lahat ng nagpag-usapan. Base sa pananaw ng mga tala na ibinahagi mo sa amin, si Adan ay nilikha na may 2 napakalaking layunin. Maging sisidlan para sa darating na anak ng Diyos at maging buhay na ebidensya na ang kautusan ng Diyos ay posible. Pero dahil sa isang pagpipili kung saan mas minahal niya ang tao kaysa sa Diyos, bumagsak siya. At ang pagbagsak na yon ay nag-install ng bagong operating system sa mundo, ang survival of the fittest, at nagdala sa ating lahat sa isang pag-iral na tiyak na magtatapos sa kamatayan.
Isang 180-degree turn mula sa orihinal na plano. Paghihiwalay sa buhay ng Diyos at nagresulta sa unti-unting pagbabalik ng katawan sa alabok. Ano kaya ang tunay na kahulugan ng buhay na tinutukoy rito? Paano ito naiiba sa simpleng paghinga, pagtibok ng puso at pag-iral lamang sa mundong ito? Ito ay isang bagay na maari mong pagnirayan.